Class, i-discuss na natin dito yung revenue recognition franchise. Okay, so sa franchise, no, sabi ko nga kanina, nandun tayo sa part ng franchisor. No? So for example, no, ikaw yung may-ari ng gantong restaurant, tapos sumikat yung pangalan yan, siyempre, ang mangyayari, bago kopyain, no, yung pangalan ng restaurant mo, yung product mo, no, siyempre kailangan bumili mo na sa atin ng franchise yan. Ngayon, ang magiging problema natin dito, no, paano natin i-recognize yung ma-receive natin from the franchisee at ano-ano ba yung mga possible na ma-receive natin from the franchisee, no, doon sa biniling franchise sa atin, no, as the franchisor. Okay. So mamaya, no, i-discuss natin, no, ano ba yung mga klase ng mga franchise fees. Meron tayo kasi tatawagin dyan mamaya ng mga initial franchise fee and continuing franchise fee. Na actually, pinaka-focus lang talaga natin dito ay yung tungkol dun sa initial franchise fee. Yung continuing kasi ay parang additional na lang yan, no? Para lumalabas na commission na lang yan sa part natin. Okay? So kung meron kumikita, no? Kumikita ng franchisee, dagdag na bayad na lang sa atin yung continuing franchise fee. Continuing kasi taon-taon, no? Pwede tayo maka-receive from the franchisee, no, as parang commission na lang din, no, doon sa mga nagiging revenue yan, mga nagiging income, etc. So ang main focus natin dito yung tinatawag natin na initial franchise fee. Okay, nung oras na na-acquire niya yung franchise, no, sa atin ay ano ba yung mga agreement, no, between the franchisor and the franchisee. Okay, so under current accounting standards, franchisors recognize revenue from initial franchise fees when they have substantially performed, no? Ito yung term na talaga pinaka-binabantayan natin pagdating sa franchise. Pag tayong franchisor, ang problema natin kung paano i-recognize ang revenue, no? Ito yung pinaka-keywords, yung keywords natin dito, yung substantial performance, no? Sabi nga dyan, when they have substantially performed all the services required to earn the initial franchise fee. Yung mga sinasabi ng mga services na yan, mamaya enumerate natin yan. No? Ikaw, no, as the franchisor, ano ba yung mga trabaho mo? Okay? Kasi nandito na tayo sa IFRS 15 eh. Nandun ka na sa pag-determine ng mga performance obligation. At ikaw, no, kung ikaw yung magre-recognize ng revenue, dapat ma-perform mo muna yung mga performance obligation na yan bago natin recognize yung revenue. Okay? So, ayun nga, no? In-apply lang din natin yung IFRS 15 doon. Nandun tayo sa last step. Okay? So, for most franchisors, this was traditionally upon opening of the franchise location. So, actually, no, ito ay parang nagiging indication lang talaga yan. No? Indication na, o yung pinakapalatandaan natin na talagang na-perform na natin substantial performance. Meron na tayong substantial performance sa mga initial services. Okay? No? Yung mga, syempre tayo kunwari, kukopen yung pagluluto natin ng fried chicken, di ba? Kailangan niya rin malaman yung mga, ano yan, yung mga timpla niyan. Okay, naging sikat yung fried chicken natin, kailangan niya malaman timpla niya, kaya kasama na rin sa mga initial services natin. Okay, so pagtitrain naman ng mga employee niya, okay, yung pagtuturo ng pagtitimpla niya, etc., no? Yung pag-guide, no, sa pag-determine, no, ng proper location, no, para dyan sa business. Kasama na yan, no? At yung ano pa yung mga iba pa, no, enumerate natin mamaya yan. Pero tayo, no, kapag na-perform na natin yan, o yung sinasabi na natin na nag-start na ng operation si franchisee, ay yun yung nagiging indication, no, na na-perform na natin initial services. Hindi naman kasi magsisimula yung class, no, nang hindi pa natin yung natuturuan kung wala pa tayong substantial performance na mga sinabi natin kanina. Okay? Hindi naman niya pwede magsimula nang hindi pa natin na-train yung mga employee. No? Hindi niya pwede magbenta, no, ng fried chicken, for example, kung hindi niya pa alam yung timpla ng product natin. No? Kaya parang yun ang pinakapalatandaan natin. Once na mag-commence ng operation si franchisee, yun na ang number one na palatandaan natin, no, na yun na, meron tayong substantial performance. Okay? The new revenue recognition standard introduces new accounting rules for licensing of symbolic intellectual property, which includes franchise rights. Under the new guidance, revenues from licensing of symbolic intellectual property is recognized over time
Okay? Di ba pag nag-recognize tayo, over a period of time, saka yung during yung at a point in time saka during or over a period of time. Okay? At a point in time saka over a period of time. Doon tayo nagre-recognize ng revenue. Okay? So, ayan, sabi no, is recognized over time using a measure of progress that reflects the franchisor's pattern of performance. Okay lang sana, no? Kasi di ba tayo, di ba, na-discuss natin nakaraan, yung mga performance obligation natin, di ba, yung mga example, yung mga delivery lang, pag yung mga delivery, pag na-deliver mo yung goods, wala nang problema. Di ba? May performance na tayo ng obligation doon. Okay. Paano kung yung performance obligation natin ay yung maintenance of the asset for a period of 2 years? So, ibig sabihin, hindi mo siya pwedeng i-recognize immediately. Diba? Yan tinatawag natin na over a period of time. Okay? Yung recognition of revenue ay mag-extend ng over a period of time. Ikaw, no, kung mag-earn ka o mag-perform ka ng services, no, ng obligation ay sa loob ng 2 taon, ibig sabihin, 2 taon mo i-allocate ang allocated transaction price, no, para sa obligation na yan. Okay? Yung at a point in time, so ibig sabihin, pagka-deliver mo ngayon, pwede mo nang recognize lahat, no, ng allocated transaction price para do sa performance obligation na yun. In other words, over the term of the franchise agreement. Okay. So, ayan, no, ito yung konting introduction na rin about the franchise. Ngayon, i-summarize natin. Sa pagdating sa revenue from franchise class, no, may tinatawag tayo dyan na una, initial franchise fee. Okay? Initial franchise fee. And, so ito, no, unang-una, di ba pag nagtatanong ka kasi ganito, no, magkano bang pa-franchise sa ganito? Sasabihin, 100,000 pesos. Yun yung tukoy natin na initial franchise fee class. Okay? Yun ang initial franchise fee. Yung mga naririnig natin, no? Na kunwari, gusto kong no, yung ganitong klase ng siomai. Ayan. Magkano franchise dyan? 50,000. Yun ang initial franchise fee. Okay? Yung isa pa ang tinutukoy natin, yung continuing franchise fee class, no? Ito yung sinasabi ko kanina, na parang magiging commission na lang, no, sa part mo as the franchisor. O kumikita na pala yung franchisee, no, sa simula pa lang pwede na kagad kayo magkaroon ng agreement na sa akin yung 2% ng sales mo, no, taon-taon. Okay, yan ang continuing franchise fee. So dalawang yan, mas madaling ma-recognize yung continuing franchise fee kasi kapag na-earn mo na, no, so ibig sabihin, pag na-meet lang yung parang condition, no, kunwari nagkaroon ng 100,000 pesos na sales si franchisee, meron kang automatic na 2% doon. Okay, wala nang ibang usapan doon. Ngayon, ang pinaka-focus lang natin dito ay yung sa initial franchise fee. Okay. Pagdating sa initial franchise fee class, una, no, kasi ikaw as the franchisee, minsan, no, mabigat kasi sa part mo na i-cash kagad lahat yan. Kunwari, no, malaking restaurant na yan, gusto mong gayahin yung pangalan yan, sabihin na natin ng franchise niya 10 million. Yun, mabigat yung 10 million yan. Kaya una, pwedeng mag-down si franchisee. Okay? So, initial franchise fee ay number 1, down payment. Number 2 ay yung note, no? Because as the franchisor, pwede ka magkaroon ng note receivable. Kung initial franchise fee, for example, ay 10 million, o down payment ay 2 million muna. Tapos, promissory note na lang ang 8 million pesos. Kung lahat yan kinash, no, mas madali yan. Kaya lang, pagdating sa note, no, meron tayong pag-uusapan dyan mamaya. Okay. Ito nakalagay na asterisk dito, no, meron tayong pag-uusapan dyan sa pag-recognize ng initial franchise fee. So, ngayon, pagdating sa note plus, ang kailangan nyo malaman dito ay paano naman, no, yung collectibility niyan. Kasi dahil note receivable yan, dahil alam naman natin, no, franchise na pinag-uusapan dito, pwede maging payable, no? Payable in 5 years, in 4 years. So, ibig sabihin, ayan na, long-term note yan. Kaya medyo magdududa ka, makakolekta ko ba lahat yan? Diba? So, dito natin pag-uusapan yung collectibility ng note na yan. Okay? So, number 1, dalawa kasi pwede maging assumption natin dito. Collectibility is
reasonably assured, no? Kung meron tayong reasonable assurance sa collectibility, o yan, probable, no? Maganda yung collectibility niyan. Okay? O yung collectibility of the note is not reasonably assured. Yan, medyo na doubtful tayo, no? Pagdating sa collection ng note. Ano magiging difference, no? Between the reasonably assured saka yung is not reasonably assured. Okay, so sabi, kapag reasonably assured yung collectibility of the note, sabi, accrual lang tayo. Okay? So accrual method ang gagamitin natin. At alam na natin, no, kung paano yung accrual method na yan. Sa accrual method, actually, ito na rin naman yung binabanggit natin sa IFRS 15. Dapat meron lang tayong performance ng obligation natin. Okay? At yung obligation natin dito, yung mga initial services na i-enumerate natin mamaya. So, ayun lang So, isipin natin na pag naka-receive tayo ng note, no, promissory note, tingnan natin, no, paano pa yung collectibility nito kapag reasonably assured accrual method. Kapag hindi, no, reasonably assured, ang sabi, installment method tayo. Paano ang installment method na yan? Okay, no, bigyan ko lang kayo ng konting idea. Actually, no, bago lumabas yung IFRS 15 na yan, ang magkaka-partner talaga, no, yung tatlong grupo ng revenue recognition sa advanced accounting ay yung franchise, construction, and installment sales. Okay. Ngayon, ay hindi na natin, no, siguro tingnan ko na lang kung pwede natin idagdag pa, no? Magawa tayo ng panibagong video for installment sales, pero ang pinaka nagki-post lang talaga natin dito ay yung franchise and long-term construction contract, no, under the new standard, no, under IFRS 15. Yung installment method, etong nga yung ginagamit nga natin sa installment sales. Ito kasi mga installment sales, ang connection niya ay syempre magtatagal ng beyond 1 year. Okay. Tayo kasi, no, kapag mga normal na accounts receivable yan, ang assumption natin within 2 months, makakolekta na yan Kaya tayo, kapag na-deliver na natin yung goods, debit accounts receivable, credit sales na kagad. Nare-recognize na kagad yung revenue natin. Okay. Kapag installment method, dahil nag-extend, no, yung collection natin beyond 1 year, at ang sabi nga dyan, yung collectibility of the note is not reasonably assured. Wala ka naman kasing assurance na makakolekta mo hanggang sa dulo, no, ng installment, ay ayun, dyan papasok installment method. Kaya parang ang hirap isipin natin na sa umpisa pa lang, i-debit mo na yung cash plus credit sales. Debit accounts receivable, credit sales. Dito, pag mga installment sales kasi, no, ginagamit natin installment receivable account as installment sales. Okay. O isipin na lang natin receivable na lang sa sales. Pag installment method kasi, gagamitin mo yan. Pag ginamit ng installment method, ikaw, dahil wala ka naman assurance na makakolekta mo hanggang dulo, mag-aabang ka ngayon ng collection. At sa collection, kung magkano yung collections natin, no? At yung collection na yun, depende pa yun kung interest-bearing or non-interest-bearing yung note mo. Kapag interest-bearing, walang problema. Kasi nakahiwalay naman yung interest Tama, di ba? So, ang kailangan mo lang yung collection as to principal. Yung interest, wala yan. Finance yan. No? Finance, other income yan. Pero pagdating dun sa non-interest-bearing note, kung magkano man yung total collection mo, alisin mo muna yung interest income dyan para makuha mo yung collection as to principal. Illustrate natin yan mamaya. No? Actually, alam na rin naman natin mayroon tayong idea about dyan. Kapag meron kang collection na for a non-interest-bearing note, ang gagawin mo, yung total collections, less yung interest income para makuha natin collection as to principal. No? Kung ano man yung collection as to principal mo, i-multiply mo yan sa gross profit rate at yun ang tinatawag natin na realized gross profit. Okay. Hindi siya yung parang normal lang na sales, less cost of goods sold equals gross profit. Pag ganun kasi, ibig sabihin, sa simula pa lang, nirecognize mo na kagad lahat, di ba, ng revenue. Tapos nilas na lang lahat ng cost para makuha natin yung total gross profit. Dito, pag wala tayong reasonable assurance para sa collection ng note, ang gagawin mo, mag-aabang ko ng collection at yung collection, i-multiply mo sa gross profit rate. At ang gross profit rate ay
kinampit mo base rin sa total ng sales, total ng cost, yan, total ng gross profit. Okay, so illustrate natin yan mamaya no, pagdating dyan sa installment nito, kaya para kahit paano meron tayong idea about dyan. Okay? So pagdating naman sa continuing franchise fee, no, ayan ang madali, recognize when earned lang. Actually, no, kahit nga hindi mo masyadong isipin yan, pag sinabi lang kasi yung mga continuing franchise fee, sabi ko nga kanina, parang lumalabas lang ng mga commission yan. Okay? Commission, pag nagkaroon ka ng benta, meron ako 2% dyan. So kung meron kang 1 million, bigyan mo ako ng 20,000 pesos. Parang ganun lang gagawin sa continuing franchise fee. At sa oras na ma-receive mo yan, o maging receivable, earned na yan, no? So revenue na kagad yun. Okay? So, sige no, kahit paano meron tayong idea about the franchise, no, sa recognition of revenue. Ngayon, kanina tutukoy natin yung yung sa pre-operating services, no? Punta natin yung maya konti. So, revenue recognition, initial franchise fee. So, ito, ang mga, pagdating dito, no, nakalagay kasi asterisk dyan, ito yung pinaka guideline natin, no? Yung pinaka rule natin bago tayo mag-recognize ng initial franchise fee kasi wala naman tayong problema sa continuing franchise fee. Okay? Sa initial franchise fee, so number 1, no? Okay? Unang condition natin ay period of refund has already expired o yung tinatawag natin ng mga non-refundable payment ng franchise sa atin. Now, for example, sa down payment, pag nagbayad yan, tapos wala nang refund, sa'yo na yan. Okay? Pwede mo na i-recognize yung initial franchise fee. Pangalawa, substantial performance of initial or pre-opening services. Okay? Yan kanina binibigay kong example, no, sa pag-train ng mga employee, yung pagtuturo sa inyo ng mga formula, yung timpla, ayan yun, no? Okay, so ano pa yung mga iba niyan? Mamaya enumerate natin. So number 2, substantial performance of initial pre-opening services. Parang ito nga yung sa natin, di ba? Meron tayong mga performance obligation. Dapat ma-perform mo yung mga yan bago natin ma-recognize ang revenue. So number 2, substantial performance of initial or pre-opening services. And number 3, no other material conditions or obligations exist. Okay, nasa masasolve natin ng problem, actually, tayo ay may mga, hindi naman nagiging silent, o minsan nagiging silent, o minsan hindi nagiging silent yung problem tungkol sa mga condition na yan. Pero sa mga problem, kapag kunwari, no, wala mga pinag-uusapan tungkol dyan, tayo, nag-a-assume na lang tayo na na-perform na natin yung mga yan o kaya na-expire na yung period of refund. Kunwari, wala pinag-usapan sa problem tungkol sa period of refund. Ang assumption natin, expired na yan. Okay? Pag hindi pa expired yan, no, kunwari refundable pa, huwag ka muna mag-recognize na revenue. Mamaya, ibalik mo yan eh. Okay? No? Substantial performance, minsan sinasabi na meron ng substantial performance, pero kung wala, ang indication yan ay yung sinabi ko kanina kapag nagsimula na ng operation si franchisee. No? Hindi nga kasi magsisimula na hindi mo pa tinuturuan. Okay. No other material conditions or obligations exist. Pag solid din ang problem tungkol dyan, na assumption natin, syempre, wala na. Okay? Parang ano na lang yan eh. Residual, di ba? Remaining conditions na lang yan. Okay? So, ngayon, ito yung tutukoy natin ng mga pre-opening services. Pre-opening services are defined as follows. Number 1, yung assistance in the selection of a site. Tulungan ka niyan, no? So, tutulungan, as the franchisor, tulungan muna natin si franchisee, no? Maganap ng location, no? Kung saan niya itatayo yung restaurant, etc. No? Yun lang. Okay, number 2, assistance in obtaining facilities and preparing the facilities for their intended use, including related financing, architectural, and engineering services, and lease negotiation. Number 3, training of the franchisee's personnel of the franchisee. Okay, alam na natin yan, no? Number 4, preparation and distribution of manuals and similar material concerning operations, administration, and record keeping. Next, bookkeeping, information technology, and advisory services, including setting up the franchisee's records and advising the franchisee about income, real estate, and other taxes or about regulations affecting the
franchisee's business. Next, inspection, testing, and other quality control programs. No? Ito na yung mga in-enumerate natin, no? Para dyan sa mga initial services na dapat munang ma-perform ni franchisor, no? Bago niya i-recognize yung initial franchise fee. Ha? Pinag-uusapan lang natin dito ay initial franchise fee. Okay, so ayan na. So, ngayon, no, eto, no, lahat na yan, no, lahat ng mga ano, no, siguro may madagdag pa, pero tayo, no, syempre, pag nagsot tayo ng mga problem, sabi ko nga kanina, ano yung mga kailangan niyang i-perform, ano yung mga initial services, na hindi naman ini-enumerate pa yan, no, basta sabihin na meron na tayo substantial performance, okay na yan. Okay? Nagsimula ng operation si franchisee, okay na rin yan, meron tayong substantial performance. So, ayun lang, no, yung tungkol dyan. So, ulitin ko lang, ang condition natin ay period of refund has already expired, substantial performance of initial or pre-opening services, and number 3, no other material conditions or obligations exist. Okay, so ayan, ngayon, mag-illustrate na tayo, no, ng problem for the franchise. No? Application pa rin tayo ng IFRS 15. Okay, so dalawa yung illustrate natin ng problem dito. Simulan na natin po. Problem 1. On January 1, 2030, Starbuco Incorporated, a franchisor, entered into a contract with a franchisee for the establishment of a coffee shop. The franchise agreement provides that the franchisee shall pay a non-refundable upfront franchise fee in the amount of 8 million. No? Ayun, meron na kagad tayo na ano, no? So, nakagad tayo sa unang condition kanina. Ayan, non-refundable na yan. Okay, so in the amount of 8 million pesos payable at the date of signing of contract. Ayan, pinadali yung problema natin dito kasi payable na kagad yung 8 million at the date of signing of contract. Ibig sabihin, yung initial franchise fee natin ay cash na kagad. No? Walang down, walang note. Kinash na kagad yung 8 million pesos. Kaya, ang pinaka-problema na lang natin dito, no, paano natin i-perform yung performance obligation. The franchise agreement also provides for the payment of ongoing royalties equivalent to 10% of franchisee's revenue. So, ito ay continuing franchise fee, yung 10% na yan, na naka-based doon sa revenue of the franchisee. Okay? Kung magkano man ang revenue ni franchisee, pag may nireport na revenue yan, automatic na sa atin ng 10% doon as continuing franchise fee. The franchise agreement requires Starbuco to, number 1, ito yung mga performance obligation. Number 1, to construct the coffee shop. Number 2, to allow the franchisee to use the Starbuco's trademark for a period of 20 years from the signing of contract. And number 3, to deliver 100,000 unit of raw beans for the franchisee's operation. Okay? So, tandaan natin, no? Ayan. So, number 1, number 2, number 3, ito yung mga performance obligation natin. So, checkin natin, no? Kung for the year ended, no? December 31, 2030, ano na ba ang mga na-earn na natin dyan, no? Ano ba yung mga na-perform na natin? Okay? Actually, number 1, yung construction of the coffee shop, madali yan. Pag nagsimula kasi ng operation si franchisee, talagang indication na yun, no? Na-perform na natin yan. Hindi naman pwede magsimula yan nang hindi pa tapos yan, no? O kaya hindi pa materially completed, no, yung coffee shop. Number 2, syempre yan, may pinag-uusapan tayong 20 years dyan. Okay? So number 3, may number of units, kaya parang output method tayo dyan, di ba? Okay? Record tayo to deliver 100,000 units. So taon-taon, ilan yan na-deliver mo? Yun ang magiging basis mo para i-recognize yung transaction price na inallocate natin para dyan sa delivery of 100,000 units. Based on the evaluation of the contract, it is determined that it is covered by IFRS 15, revenue from contract with customers.
It is determined that the franchisee's pre-performance obligations and that the franchise contract are separate and distinct from each other and need to be accounted for as separate performance obligations. Based on franchisor's data, it is established that the standalone selling prices of construction coffee shop is 5 million. Number 2, license to use Starbucks trademark is 2 million. And number 3, delivery of province is 3 million. No? Dahil meron tayong tatlong performance obligation at lump sum yung 8 million na yan. Yung 8 million ibabayad sa atin ni franchisee ay para sa tatlong performance obligation. Kailangan natin i-allocate yung 8 million, no, based on the standalone selling prices na 5 million, 2 million, and 3 million. Pag tinotal mo kasi, di ba, 10 million, 8 million lang yung initial franchise fee, yung total transaction price. Kaya i-allocate natin yan based on the standalone selling prices of the performance obligation. On January 1, 2030, the franchisee paid the initial franchise fee. As of December 31, 2030, Starbucks Incorporated has completed 80% of the coffee shop which already allowed the franchisee to operate. O yan na, no? Nag-operate na, kaya ibig sabihin, substantially performed na yan. Okay? So, okay na tayo sa substantial performance. During the said year, Starbucks Incorporated has already delivered 30,000 units of Robins to the franchisee. So, pagdating naman sa delivery of Robins, di ba, ang kailangan natin i-deliver ay 100,000 yung total. Ngayon, sa 2030, 30,000 units na yung na-deliver natin. Kaya meron na kayong idea, no? Kung paano natin i-recognize yung delivery of Robins, no, do sa allocated transaction price para sa kanya. For the year ended December 31, 2030, Starbucks Incorporated reported sales revenue amounting to 500,000. So ayun meron tayo 500,000 pesos dito. Okay, so 500,000 pesos na sales na yun na, no, magiging basis natin for continuing franchise fee. What is the total revenue to be reported by Starbucks Incorporated for the year ended December 31, 2030? Okay, so ito na, no? Siyempre, umpisahan muna natin sa initial franchise fee. Okay. Sa initial franchise fee, ayun ang pinag-uusapan natin dito ay yung 8 million pesos. So, para madali, nagawa tayo ng table. Sa table, makikita natin dyan yung una, i-enumerate muna natin, no? Yung mga performance obligations natin. Pangalawa, ano-ano yung mga standalone prices nila. Bakit ba natin kailangan malaman yung standalone prices para i-allocate, no? Yung 8 million pesos na initial franchise fee. At bakit? Kasi iba-iba ang performance ng mga obligation. Okay? So, pag meron ka ng standalone prices, edi yung gagawin natin, di ba? Meron tayong franchise fee. So, i-multiply natin franchise fee na yan doon sa ratio ng individual standalone price, no, ng mga performance obligation doon sa total. Okay? So, pagkatapos nun, makukuha na natin yung allocation, no? O yung allocated franchise fee for each of the performance obligations. Parang ganun ang gagawin natin. At yun, pag nakuha natin mga allocated franchise fee sa kada isang performance obligation, ay i-multiply na natin yan doon sa portion, no, o yung percentage ng performance obligation nila na perform na natin, no, during 2030. Yan yung portion na na-earn na natin. At yun na nga, yun ang magiging revenue na na-earn natin. Okay? So, unahin na natin yung performance obligation. Di ba, meron tayong construct, coffee shop. Allow the use of trademark. Okay? So, ayun, no? Una ay yung construction of coffee shop. Tapos yung allow the franchisee to use the Starbucks trademark. And
yung delivery of the 100,000 units. Ngayon, di ba, meron tayong tatlong performance obligation at binayaran tayo ng 8 million. Pero iba-iba, no? Iba yung total ng standalone prices natin. Na para sa construction of the coffee shop, meron tayong 5 million pesos. Ito yung 5 million. Tapos sa trademark naman, sa pag-allow natin na paggamit ng trademark ay 2 million pesos. Saka yung delivery of Robins ay 3 million. Ang total ay 10 million. So, ibig sabihin sa pag-allocate natin, no, sa construction ng coffee shop, 5/10, tapos 2/10, 3/10. No? Ganun lang. At yung mga fraction na yun, i-multiply lang natin isa-isa doon sa total franchise fee natin na 8 million. Okay, so ayan. Ang allocation natin, for example, sa yung construct coffee shop, okay, 5 million divided by 10 million times 8 million equals 4 million. Sa use of trademark, 2 divided by 10 times 8 equals 1.6. So 100,000 units, no? Delivered yung 100,000 Robins. 3 divided by 10 times 8 equals 2.4 million. Okay? So kung meron ka ng allocated, no? Kasi ayan yung number 4 eh. Ayan yung step 4 natin sa 5-step model. Yung allocate, no? The transaction price to the performance obligation. Ngayon, para malaman na natin, no, kung magkano na-earn natin na revenue for the year 2030, ano ba yung portion na na-earn na natin dyan? Okay? Depende kung paano natin i-perform. Una, yung construction of coffee shop. Masasabi natin na perform na yan kapag, siyempre, na-construct na natin coffee shop o kaya, ayan na, napag-operate na nga yung franchisee. So, dahil ang sabi nga dyan, as of December 31, 2030, Starbucks Incorporated has completed 80% of the coffee shop, which already allowed the franchisee to operate. Ay, yan na. Okay na yan, no? Sa construction. So, ang mangyayari, no? Kailan natin i-recognize yung 80%. Okay? Hindi pa 100% yung klase. Binigay 80% na yan, no? Kasi meron pa tayong 20% na unearned. So, out of 4 million pesos, dahil 80% na ang na-perform natin, pwede mo nang i-recognize yung 80% of 4 million or 3.2 million, no? Para doon sa construction coffee shop. Ngayon, sa trademark naman, no? Okay? So, yung license to use trademark, 1/20 kasi, meron tayong 20 years, no? Ayan, no? License to use to allow the franchisee to use the Starbucks trademark for a period of 20 years. And nakaka-1 year pa lang tayo, kaya 1/20. So 100,000 units, nakapag-deliver na tayo dyan ng 30,000 units. Kaya ang gagawin lang natin ay 30/100. Yan yung mga portion, no, na pwede natin i-recognize as revenue for 2030. So sa coffee shop, 4 million times 80% equals 3.2 million. Sa use of trademark, 1.6 times 1/20 equals 80,000. Sa delivery of 100,000 Robins, 2.4 million times 30/100 equals 720. At ang total, 4 million pesos. Yung 4 million ay para sa initial franchise fee lang yan. Ngayon, sa continuing franchise fee, ang gagawin nyo lang ay yung revenue, i-multiply lang yan sa 10%. Okay? So, ayun. Actually, no, yung problem, medyo nagugulan lang ako dito kasi sabi ko, the year ended December 31, 2030, Starbucks Incorporated reported sales revenue amounting to 500,000. Franchisor kasi ito, no? Pero siguro medyo ano lang to, tungkol sa franchisee yan, eh. Sa franchisee, 500,000 pesos na yan at meron tayong 10% doon. So, 500,000 times 10%.
equals 50,000. Okay? Kasi pag hindi naman sinama, no, wala tayong magiging sagot, 4 million dapat, no? Kaya ayun, saka wala rin naman, no, parang walang relevance sa problem na sabihin pa yung sales ni franchisor. Kaya para sa franchisee talaga, no? Si Starbucks kasi ay franchisor. So ayan, clarify lang natin tungkol dyan. Kaya ang total revenue natin, no, yung combined revenue recognized upon initial franchise fee and continuing franchise fee ay 4,050,000 pesos. Okay? So, sige, okay na tayo sa problem 1. Ngayon, ang next na problem natin dito ay yan na. Meron na tayong pag-uusapan dyan sa mga collectibility of the note. Okay. So, problem 2. Groot Incorporated operates and franchises coffee shop around the world. On January 1, 2016, Groot Incorporated entered into a franchise agreement with the franchisee. As part of its franchise agreement, Groot requires a franchisee to pay an initial franchise fee in the amount of 1.5 million, of which 500,000 is payable at the date or perfection of contract and the balance payable in 5 equal annual installments every December 31. Ayan, pansinin nyo. Ang initial franchise fee ay 1.5 million. Tapos, 500,000 lang ang down, kaya yung 1 million ay note. No? Kaya alamin natin dyan kung ano yung assurance ng collectibility niyan. No? The franchisee issued a non-interest-bearing note. Ayun, dumagdag pa sa problema natin, naging non-interest-bearing note yung na-receive natin na note. So, ayan. Kaya, minsan, binibigay dyan yung annual installment, tapos i-multiply natin sa present value factor. Okay? Dito, given na kasi yung present value. Given yung 10% na effective interest rate. Okay? So, ang sabi dyan, the franchisee issued a non-interest-bearing note with effective interest rate of 10% for the balance of initial franchise fee and the present value of note is 758,157. So, given na yung present value of note, no? Pero kung sakali, ang gagawin nyo lang naman talaga dyan ay kung sakali hindi binigay 758,157, yung 1 million na note natin, note receivable, i-divide nyo ng 5, 200,000 yun. Yung 200,000, i-multiply mo lang yan sa present value of ordinary annuity at 10%. Okay? So, try lang natin class, no? Try lang natin yung ganito. Subukan lang natin yung pagkuha ng present value factor kung i-equal doon sa 758,157 yung magiging present value of note. Okay? Ito ay gamitin to, no, sa mga topics sa capital budgeting, no, pagdating sa strategic cost management. So, ang gagawin nyo lang dyan, di ba, 1 divided by 1.1. Okay? 1.1 equals 5 yan, no? So, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, ang present value of 1 ay 0.6209. Yan ang present value of 1. Ginagamit natin yan para sa lump sum payment. Kunwari, ma-receive lang natin yung isang payment after 5 years. Pero tayo, dahil annual installment yan, ordinary annuity. At ang ordinary annuity ay 3.7908, no? I-ano natin, round up na lang. So yan, 3.7908. At i-multiply nyo lang yan sa kanina pinag-usapan natin na 200,000, no, per year. At yun, 758,157. Okay? So, alam ko naman, no, alam na natin yan kasi napag-aralan natin yan sa, actually, no, marami naman pinag-apply ng mga ganyan. Pag hindi given, ganun yung pagkuha, no, ng present value of 1 saka present value of ordinary annuity. Okay? So, ayan, meron tayong given na 758,157. The franchise agreement also provides for ongoing payment of royalties of 5% based on sales revenue of franchisee. So, ayan, meron tayo ulit continuing franchise fee dito. As part of the franchise agreement, Groot provides
pre-opening services, including supply and installation of copy equipment and cash registers with a total cost of 754,894. Group evaluates and determines that the contract with the customer is a single performance obligation that need not be separated. O, wala tayong problema, isa lang pala ang magiging performance obligation dito. As of July 1, 2016, Rocket already satisfied its performance obligation. Ayan, no? Sino tong si Rocket? Basta, say ano pa rin yan. Okay? To supply and install copy equipment and cash registers to franchise. For the year ended December 31, 2016, the franchisee reported sales revenue in the amount of 1 million pesos. Questions. Number 1, what is the net income to be reported by group for the year ended December 31, 2016? If the collection of the note is reasonably assured. Okay? Number 2, what is the net income to be reported by group for the year ended December 31, 2016? If the collection of the note is not reasonably assured. O dalawang assumption na. Unahin muna natin number 1. So meron tayong reasonable assurance sa collection ng note receivable, kaya accrual method lang tayo. Sa number 2, walang reasonable assurance, kaya installment method. So, sagutan natin number 1. So, number 1, okay, so gatong gagawin lang natin. Una, yung revenue natin. Unahin muna natin yung initial franchise fee. Yung down, 500,000. Okay, yung 500,000 dito. Tapos yung note, syempre, at present value yan. Na 758,157. Kaya ang total initial franchise fee natin ay 1,258,157. Okay? So, ganun na. Alam na natin yan na pag mga non-interest bearing notes, syempre kailangan lang natin ng non-interest ay yung present value. Okay, so total initial franchise fee ay 1,258,157. Tapos ano ba? Sa continuing franchise fee, meron daw 1 million pesos na revenue si franchisee for 2016 at meron tayo dyan royalty na 5%. Kaya 5% of 1 million ay 50,000. Kaya total revenue recognized no, for the year 2016 ay 1,308,157. At ang gagawin lang natin dyan ay i-less lang yung total cost, no? Na 754,894 para makuha natin ang gross profit na 553,263. Okay, ito yung cost na 754,894. Pag meron ka ng gross profit, ang gagawin na lang natin ay siguro no, i-add na lang natin yung interest income para doon sa non-interest bearing note. At paano mag-complete niyan? 'Di ba? Ito kasi ay yan na ang pinaka-initial balance natin, 758,157. I-multiply na lang yan ng effective rate na 10%. At yun na ang interest income, 75,816. At magkakaroon tayo na net income na 629,079. Okay? So, yan ang solution natin sa number 1. Ganyan lang, no? Actually, parang wala rin naman bago dyan, no? Kasi accrual method yan. Yung number 2, dahil wala tayong reasonable assurance sa collection ng note, gagamit tayo ng installment method. At sabi ko kanina, pagdating sa installment method, mag-abang ka muna ng collection. Collection as to principal dahil ayun nga, dapat linawin natin yan kasi nga non-interest bearing note to. Pag basta inad mo lang yung 200,000 na collection, no, for 2016, mali yun. Alisin mo muna yung interest doon. Na-computed na sa number 1. Meron na tayong interest na 75,816. Okay, alisin mo lang yan sa 200,000, tapos yun yung collection as the principal. So, solve natin ngayon number 2. So, number 2, okay, una, ayan, compare nyo muna yung realized gross profit from initial franchise fee. O, tinatawag natin na RGP, realized gross profit. Ano ang RGP? Collection lang yan as the principal multiplied by gross profit rate. So, una, syempre, yung down. Na-receive na natin yan eh. Pangalawa, yung collection of note
as to principal. 200,000 yung total collection natin for 2016. Okay? Di ba? Meron tayong 1 million divided by 5 years. Kaya 200,000 per year. Ang gagawin nyo lang dyan, ilis nyo lang yung interest 75,816. Kaya meron tayong total collection dyan, no? Na 124,186, no? 84. Yun ang collection as to principal. At ang gawin nyo lang ay i-multiply nyo lang, no? Mamaya yung total collection, no, as to principal doon sa gross profit rate. Okay? So, total receipts, 624,184. Ang gagawin nyo lang ay, ito yung sasabi ko, i-multiply na sa gross profit rate. At paano kunin yan? Ang gagawin nyo lang ay, yung total initial franchise fee na 125,8,157, ililis nyo lang dyan ang cost. Class, no, yung cost natin sa franchise, dalawang klase yan. May mga tinatawag tayong direct cost saka indirect cost. Tayo, no, kapag nagko-compute ka ng gross profit rate, ang kailangan nyo lang gamitin ay yung direct cost. Ang indirect cost ay recognized immediately. Kasi hindi naman ano yan, related dun sa franchise eh. Okay, parang sabihin natin mga allocated cost lang yan. So, ayun, ang gagawin natin kapag direct cost, yun lang ang ginagamit natin for gross profit rate computation. Okay? So, ngayon, pag indirect cost, i-deduct nyo na kagad yan, no? I-deduct na kagad natin yan, yung total indirect cost doon sa total revenue natin o sa RGP, realized gross profit natin for the year. Lahat yun. Walang allocation. Kasi pagdating sa direct cost, kasama siyang na i-allocate. Diba? Depende sa magiging collection. At ulitin ko lang, paano ulit mag-compute ng gross profit rate? Magkano ulit ang initial franchise fee? 125,8,157. Iles nyo lang ang 754,894 dyan. Ganito yun. 754,894 niles sa 125,8,157, makukuha natin yung gross profit. At ang gross profit na yan, 503,263, i-divide nyo yan sa 125,8,157, makukuha nyo ang 40%. At yan ang magiging gross profit rate dito. Okay? Yung 624,184 na total collections as to principal, multiply nyo ng 40%. At yan na ang makukuha natin na realized gross profit from initial franchise fee. 2,49674. Okay? Hindi nyo na kailangan ilas dito yung yung cost na tinutukoy dito. Okay? Yung cost na 754,894 kasi nandito na yun sa pag-compute ng RGP. So, yan na. 2,49674 ang realized gross profit from initial franchise fee. Ang gagawin nyo na lang dyan ay siyempre, i-add muna yung continuing franchise fee na kinumpitan natin kanina dito na 50 million. Tapos, idagdag nyo na lang din ang interest income na 75,816. Okay? Meron ka ng total revenue. Add nyo na lang ang interest income, 75,816. Yan ang net income niya, 375,490. Okay? So, ang sagot natin sa number 2, doon sa second assumption natin, 375,490. No? Kung papansinin niyo, ang net income sa assumption number 2 ay mas mababa sa number 1 kasi sa number 1, recognize immediately yan kasi nag-accrue